It's a beautiful and a blessed morning again na kung saan ibinigay sa atin ng ating Diyos. Napakagandang araw, maningning na araw. We are malapit-lapit na tayong patapos ng month of June. Salamat sa Panginoon na tayo'y pinagtubayan, ginabayan na tayo po ay can live a peaceful and restful life. Salamat sa Panginoon na tayo po ay patuloy na binibigyan ng dagdag na buhay sa araw-araw. Muli, itong inyong abang lingkod, Pastor Cyril Ganancial ng Conception Bible Baptist Church. Samahan po ninyo sa maikling oras na ito na kung saan sama-sama nating idulog at ilapit ang ating mga tahanan, ang ating mga pamilya, at ang ating buong residente ng Little Baguio. Opo, salamat sa Diyos na we are still strong and healthy. I hope na lahat ng ating mga karesidente, mga kapitbahay dito, kayong lahat ay malulusog. That is my prayer and our heart's desire, na tayo po ay patuloy magiging set free sa sakit or pandemya ng COVID-19. Okay? Patuloy nating gabay i-ask sa Diyos ang ating mga pag-iingat niya, dahil yun po talaga ang ating maasahan sa panahon ito. As you all know, kung kayo ay up-to-date sa balita, na ang infected sa COVID-19 ay tumataas pa. Hindi pa rin pababa at wala pang vaccine. So, pansamantala na talagang sa akin, advice ko sa aking mga membro, lalong-lalo mga senior citizen, magiging maingat. Di lang maging maingat, kundi kayo ay dapat manatili, magiging malakas ang immune system. Dahil yun lang ang panlaban po natin. Of course, ang ating pananalig sa Diyos, dahil ang talagang pag-iingat ng Diyos ang kailangan talaga natin, ang kanyang proteksyon. Yun po ay hindi pwede nating baliwalain. Pasalamat tayo, hindi tayo infected, pero alam nyo mga minamahal kong kapitbahay, ang mga na-infect na mga tao na nasa hospital right now at marami pang nadadagdag, ay grabe ang kanilang sitwasyon. Marami ang binabawian ng buhay. At hindi madali yan. Kaya huwag na nating antayin na tayo mahawaan pa. Opo. I know what I'm talking about. Alam niyo bakit? Kaya tama yung may nag-exercise. Tama yung ating pagkain ay malusog. Kumpleto ang ating food, ang ating immune system. Hindi dapat magpabaya sa kalusugan ng pangangatawan. Dahil pag mahina ka, siguradong pag nandyan malapit, ay mahawaan ka kaagad. At okay lang yung mga malakas, ang mga malalakas sa immune system ay mahawaan man sila, hindi kaagad ang tawag sa kanila asintoma, hindi kaagad po mararamdaman. Pero pag ikay symptomatic, pag ikay nahawa, soon, napakabilis.
mayroon po akong mga kaibigang mga kapastoran. Marami po sa may mga kakilala ko pong mga pastor na biktima rin. Kristiyanong na biktima ng COVID-19. 1 linggo lang, 2 linggo lang, binawian ang buhay. Oo. Lalong-lalo na yung mga matatanda. Yung aking kapatid, pasalamat ako na siya po ay nakasurvive. Pero of course, malakas-lakas po kasi yung kapatid ko. Pero nag-50-50 talaga. Na ventilator. Kung hindi siya pinatulog ng 10 araw, patay ang kapatid ko. She is just nasa line of 50s. Pero sa Amerika po kasi yun eh. Sa Amerika, madali, mayroon silang tinatawag na healthcare, mayroon silang po tinatawag insurance. Kaya talagang ibibigay sa kanila ang magandang treatment. Dito sa atin sa Pilipinas, pag nalamang may COVID ka, hindi ka tatanggapin sa ospital. Tatanggihan ka pa. Yan ang nakakalungkot. Kaya marami hindi nagpapagamot dito, pumupuntang Manila. At yan po ay patutuo ng isang doktor na amin din pong relatives. Kaya kinakailangan dubling ingat talaga tayo. Walang kampante. Ako medyo matanda-tanda na ang edad ko, kaya kinakailangan maging maingat ako. Malapit na ako maging senior eh. 1-2 taon na lang, senior citizen na ako. Kaya mahalaga na kinakailangan laging malusog at malakas ang pangangatawan. Okay? Ako din bilang spiritual leader ay laging ini-encourage, ini-inspire yung mga membro ko na isa sa pagpalakas sa ating pangangatawan ay malakas ang pananampalataya natin sa Diyos. Malapit tayo sa Diyos. Dahil pag malapit ka sa Diyos, may protection ka mula sa Diyos. Na muli, nais kong dadalhin kayo sa isang versikulo o 2 ito o 3 na nais kong basahin sa inyo because kahapon ating binahagi yung reward ng isang good spiritual leader. Reward, hindi po sahod, kasi ang totoong lingkod ng Diyos hindi mo kayang bayaran, hindi mo kayang, because siya nga ay taong jack of all trade, master of all. Opo, lahat ng iyong ihahapag at isasangguni sa Kanya, mabibigyan ng solusyon mula sa salita ng Diyos. Dahil may answer ang salita ng Diyos eh. Anong sabi doon? They that rule well, counted worthy of double honor. Yan po ang kahapon. Ngayon, ito pong basahin ko sa inyo ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse number 12. Ito pa sabi sa mga mananampalataya, yung mga taong kung saan yung kanilang spiritual leader, inaalagaan sila. Ito ang sabi, and we beseech you. The word beseech means they were asked. They were asked, and we ask you, brethren, mga kapatid, to know them which labor among you and are over you and admonish you. Yan. Kilalanin mo sila na siyang nagbabata, talagang nagtatrabaho, labor among you. They are the one carrying the heavy load, the heavy burden. They are the one na kung saan
binibigyan, pag ikay mayroong mga problems, ay nilalapitan mo and you ask guidance and counsel. They're carrying the burden and the load. At sabi niya, admonish you, at ini-instruct ko sa inyo. Verse 13, to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Yan po ang pasabi ng Panginoon. Mga inaalagaan ng mabuting taga-alaga ng good shepherd, who role model you, who do not only exhort and teach you, but also set an example before you. A very good spiritual leader, hindi lang po worthy of double honor, but sinabi po dyan, esteem them very highly in love. Ayan. Ma-express ng isang taong na alagaan ng mabuti at kinikare ng mabuti ng isang lingkod ng Diyos ang kaniyang pag-ibig in return by highly love the person. Ayan. Yan po yung reward namin. Esteem them very highly in love. Ayan. For their work's sake. Yan. Yan lang po ang sinasabi ng Panginoon. Idodouble honor mo siya. Tapos sabi niya, estimahin mo ng napakataas na may pag-ibig. Of course, ang principles kasi ng Panginoon, kung ikaw kinare, kung ang itinanim ay pag-ibig, ang aanihin ay pag-ibig din. Ang ganda. Yan. Kaya sa mga lingkod ng Diyos, ang totoong lingkod ng Diyos, mga minamahal ko, mga nakikinig, ay hindi lang po, hindi sa concern sa anumang bagay, pero ang una niya pong concern ay yung kanyang naitanim na pag-ibig, in return, ay dapat bumunga din ng pag-ibig. Ayan. Okay? So, nandyan po ang kasi po ang pag-ibig ang nauuna. Sabi nga, mayroon po kami dito sa church ang tawag the pastor who cares should be cared in return by the people whom he cares. Ayun. Kaya po ang care ng mga tao, yun po ang gantimpala, yun po yung reward. Pero mo, hindi mo ka ano-ano. Hindi mo ka relatives na mga tao, pero minahal ka higit pa kaysa kanilang mga mahal sa buhay. Bakit po? Kasi minahal mo rin sila una, katulad ng pagmamahal ng Panginoon. So sabi niyan, esteem them, hindi lang highly, very highly. Kaya doon papasok yung double honor. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig. Actually, ang sabi po doon, yung muzzle, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth at the corn. Ang ibig po sabihin niya, ay pag ikay sumuporta sa kanya, unlimited. Unlimited ang support. Kaya po hindi sinasahuran ang totoong lingkod ng Diyos. Sinusuportahan, pero wala pong sukat yan. Depende yan sa pag-ibig ng tao. Opo. At dahil ang totoong lingkod ng Diyos, namumuhay lang siya ng simple, whatever expression of love na ginagawa ng tao, ay pasasalamatan niya na yan ng malaki.
At alam ba ninyo na when a person will do things because of gratefulness, because of love, ang kanyang gagawin is unlimited. Ang kanya pong trabaho ay hindi limitado. Why? Because hindi naman siya nag-i-expect in return eh. Kaya yung mga return na dumarating sa kanya na hindi niya inaasahan, that is really something expressed by the person who benefits. Ayan. Kaya dito sa simbahan ito, ang mga membro ko dito, pag sila'y nagbigay hindi mo mawari. Kung minsan mapaluha ka na lang. Mapaluha ka na lang sa tuwa dahil pambihira naman. Hindi mo inaasahan. Surprise talaga. At saka yung kanilang ginagawa bang yung hindi kung sa'yo sa pagtingin mo hindi niya kakayanin. Hindi kaya ng kanyang pamumuhay ang kanyang gagawin. At yun po ay hindi kayang bali, hindi mo kayang tumbasan eh. Kasi pag nag-express ang tao ng kanyang gratefulness, ng kanyang pasasalamat, ibibigay niya talaga yung pinaka-the best. Bibigay niya talaga yung pinakamahal. Ganon. Kaya, esteem very highly. Deserving po yan ng mga lingkod ng Diyos na talagang naglilingkod ng tapat. Hindi lang sila naglilingkod dahil sa trabaho, hindi na lang naglilingkod dahil sa benepisyo, hindi lang sila naglilingkod dahil sa upahan sila. Hindi ganun po eh. Ang totoong lingkod ng Diyos sa salita ng Diyos, sa kapamantayan ng Diyos ay tao na ibibigay niya lahat, not expecting something in return. Yan ang kaibahan. Kaya suriin ninyo ang buhay ng mga tagapagturo. Oo, pag concern lang yan sa sahod, concern lang yan sa benepisyo, nako, materialistic yan. Hindi ko makalimutan nung ako'y nag-graduate sa Bible College, tapos hindi ko inaasahan na pupunta ako dito sa Concepcion. Kasama ko yung Amerikano. Kaagad-agad ba naman? Tinanong sa akin, how much do you need? Helping me in the ministry. Ganun ba naman kaagad ang akin? Pera agad? Pera. Sinagot ko yung Merkano, Sir, hindi ako naglingkod sa Panginoon dahil sa pera. Pero ikaw ang pastor. Ako'y manggagawa lang. Ako'y tumutulong lang sa'yo. Alam mo yung need ko? Alam mo ang need ko? Kung anong inudyok sa'yo ng Diyos, yun po dapat ang iyong, hindi ko po ugali mag-name ng price. Because hindi naman ako naglilingkod dahil sa presyo. Papunta-punta pa po kami dito dyan eh. Sumasakay kami sa sasakyan. Papunta rito. Yun ang tanong sa akin ng Merkano. How much do you want? Yun po, sinagot ko sa kanya. Ikaw ang pastor ko. Ikaw ang magdidesisyon, hindi ako. Hindi ako naglilingkod dahil sa pera. Pero alam ko na ang naglilingkod ay dapat mabuhay. Because nakasaad naman sa Bible, they that preach the gospel should live by the gospel. Eh sabi ko sa mga membro dito sa simbahan ito, nasa sa inyo. Gusto nyo mawala kagad ang pastor nyo, di wag nyo pakainin, patayin nyo. Ganun lang na kayo. So, napakaganda. At saka sabi ko nga, advice ko sa mga bagong mga spiritual leader na
Ang advice ko po sa kanila ay mamuhay ng simple. Yan po pagtuturo sa Bible College. You live simple para hindi mahirapan yung mga tao. Pero kung ikaw, kala mo pasok ka sa gawain, mamuhay kang mayaman, mali. Mamuhay kang marangya, mali yan, maling motibo. Hindi tama. Kailanman nung pumasok ako sa gawain ng Diyos, nung ako'y tinawag ng Panginoon, ay alam ko na ang pagpasok sa gawain, sabi nga nila, parang tora-tora, parang suicide pag nagpastor ka. Panahon ng 1980s, 70s, wala akong nakitang mga pastor na may mga sasakyan. Lahat nagbabike lang, lumalakad. Naranasan ko rin ditong nagbike ko rin nung ako'y nag-umpisa. Mabuti nga sabi ko ngayon ng mga batang mga pastor, mga bagong mga pastor, brand new motor kaagad kanilang service. Sa amin, pambihira, nung nung umpisa, kami po'y naglalakad, kami po'y bisikleta lang ang amin. So yun nga, pag ikay mabuting pastor kasi, hindi ka talaga, ang focus mo hindi material eh. Ang focus mo ay taong maalagaan para mapabuti ang kanilang buhay at mag-guidan sila sa tamang lakarin, sa tamang pamumuhay. At yun po ay napaka-importante na ang isang lingkod ng Diyos, hindi ka papasok sa gawain na para kang naghahanap ka ng karangyaan. At sabi ko dito sa church, alam nyo, kung ako maghanap ng karangyaan, hindi ko nagpastor sa Concepcion. Maybe nagpastor ako sa US kasi may offer sa akin 2 beses eh. Pero hindi kasi yan ang pinaka-purpose ng paglilingkod eh. Material will just be nothing. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa gawain ito, sa mga membro, sa mga taong na ministeran kung ganyan. They are the one expressing. Kaya yung sabing, esteem them very highly in love. Opo. Hindi maging ganito ang buhay ng taong ito, ng lingkod ng Diyos na ito, kung wala po ang mga membro kong pinagmamalaki kong nagmamahal sa akin. Hindi ko po yan ka-relatives, hindi ko po yan, ang mga membro dito ay pure karamihan, pure Kapampangan. Ako'y Bisaya. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na kami ay pinagbuklod-buklod ng Diyos at ang pag-iibigan ay kaiba. Opo. Kaya huwag niyo kakaligtaan po yan. Ang totoong lingkod ng Diyos ay nagmamahal na walang katumbas at walang kapalit, walang kapantay. At yun din po ang i-return sa Kanya. Ang gawin ng mga tao sa Kanya. Kasi kung anong itinanim, siyang aanihin eh. At I'm very, very grateful sa ginawa ng Diyos sa mga membro o ka-anim ng simbahan ito. Bakit? Dahil sila po kailanman ay nag-express ng kanilang pag-ibig na kung saan walang kapantay at walang katumbas. Mayroong isang pastor nagtanong sa akin, Pastor, bakit ganun? Bakit ganyan sa mga membro mo? Bakit ganyan yung spirit ng mga membro mo? Sabi ko lang sa kanya, Pastor, palaguin mo kasi, alagaan mo kasi ng mabuti yung mga tao mo. Don't demand. Problema ng kako ng maraming mga tagapangaral eh, pinipwersa ang kanilang mga membro, hindi inalagaan eh. Ang sabi ng Bible, tayo, alagaan natin yung mga tao. That is our job. At kailanman ang Panginoon, hindi ka pababayaan dahil yung mga tao aalagaan mo, ayun din ang mga tao. Depende yan kung paano mo sila inalagaan. Depende yan sa kanilang paglago. Depende yan sa kanilang pag-prosper. Pag yung mga tao yung inalagaan mo na yan ay hindi napabuti ang buhay,
Hindi mo naalagaan ng mabuti at yan ay hindi umunlad ang buhay. Anong pruweba mo na mabuti kang pastor? Wala. Eh sabi ko, kung kayo aasa lang sa support, aasa lang sa sahod, mali po yan eh. Ako nga eh. Sabi ko, sa simbahang ito, hindi ako kumukuha ng pera sa simbahan. Paano ako nabubuhay? Sa pag-ibig ng mga tao. Because yung mga tao mismong inibig ko nung una at inalagaan, sila din ang nagkakaisa na umiibig sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Sa aking pamilya. Na naabot namin ang estadong ito na kung saan naging maayos ang pamumuhay namin dahil yung mga tao na aking inalagaan nung umpisa walang-wala, hirap na hirap. Ngayon maaayos na ang buhay. Kaya doon nakabase. Kaya sabi ko, pastor, nakabase ang ani mo sa pagtatanim mo. Kung kunti itinanim mo, kunti din aanihin mo. Why you expect so much of harvest kung hindi mo inalagaan ng mabuti? Nagiging maganda lang ang ani kung ikaw ay nag-alaga ng mabuti. Kaya mga pastor, alaga muna bago expectation ng mabuting ani. Yun ang prinsipyo. Kaya sabi ko, I could feel, I experienced the very highly estimation ng aking mga membro because I esteem them very highly since then. Hindi ako pumunta at hindi ako nag-alaga sa kanila para makinabang. Hindi ganun ang purpose. Ang purpose, maayos ang kanilang gusot na buhay. Maayos ang kanilang gulong pamilya. Gulong relasyon. Pag ito'y naayos, nadala sila sa Panginoon, at ang kanilang mga buhay ay pinaangat na at pinaunlad ng Diyos, doon pa lang, sila ay gagawa din ng pag-ibig at pag-aalaga sa iyo. So ganun po ang butihing spiritual leader. Ang butihing spiritual leader ay ginagalang ng mataas at iniistima ng sinusuportahan ng pagsusuportang walang limit dahil yun din po ang kanyang itinanim mula pa noon. At bilang nagsasalita sa umagang ito, ako po ay grateful talaga. May nagtanong nga sa akin, malaki ba ang simbahan mo, pastor? Hindi po. Ang aming simbahan ay simbahan lamang ng maliit. Konti kumpara sa iba. Pero, ang simbahan namin ay simbahang masaya at fulfilled ka pag nakilala mo ang bawat membro. At mararamdaman mo naman yan pagpunta mo, obserbahan mo. Why? Because kami po ay umakyat na at tumaas na sa level na kung saan na-express namin ang pag-ibig ng Diyos. Aming naipapakita, aming naipapadama na bilang isang spiritual na pamilya.
sa isa't isa ang aming pag-ibig. At yun po, sabi ko nga sa mga bisita, sa Sunday may bisita ko. Sabi ko sa kanya, you come to our church, you observe. Obserbahan nyo. Ako, obserbahan nyo ako, tatlo yan. Obserbahan nyo ang pastor, obserbahan nyo ang pamilya ng pastor, o obserbahan ninyo ang mga kaanib, paano pamumuhay nila. They are not perfect. But tingnan ninyo ang relasyon. Because ang relasyon sa loob ang siyang magpapakita sa inyo, mararamdaman nyo kung itong simbahang ito ay talagang pamilya talaga ng Diyos o hindi. Ganun lang yun. That is not, yan po ay hindi, we want to show reality. Kasi marami pong simbahan na peke eh. Ang ganda-ganda ng suot sa labas, ang sama-sama naman ng ugali. Okay? Tapos mayroong ibang simbahan, divided. Ibig sabihin, iba ang mayaman, iba ang sa middle class, iba yung mahirap. Marami akong ganyang nakita. Sabi ko, bakit ganun? Kung ito'y pamilya, hindi pinag-uusapan ng standard of living dyan. Kung pamilya, dapat sama-sama. Hindi ko makalimutan yung sabi ng isang pastor. Sabi niya, bakit ganun sa simbahan mo, pastor? Bakit? Sama-sama kayo. Sabi ko, bakit sa simbahan mo? Iba ang kwan. Iba ang may mga kaya. Sama-sama yung may mga kaya. Sama-sama itong medyo dito sa kwan. At ang mga mahihirap, hindi makikisama doon sa... Sabi ko, pastor, kung pamilya yan, walang mahirap, walang mayaman dyan. Dapat sama-sama kayo. Or else, ang simbahan mo, magulong simbahan at hindi na ako babalik pag ako'y pupunta dyan. Bakit po? Kasalanan mo, pastor, kung hindi mo na iayos ang relasyon sa loob ng simbahan. Trabaho mo yan eh. Okay? So, principles na kinakailangan maintindihan na ang isang butihing pastor ay or spiritual leader ay naalagaan niya ng mabuti. Base sa kanyang pag-alaga, sa kanyang mga tupa na kung saan ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, siya din in return ang gagawin po sa kanya. Kaya dapat umabot siya doon sa inalagaan niya very highly in love yung mga tao na kung saan nandyan, at in return, aalagaan din siya. Because that is the principles of sowing and reaping. Manalangin po tayo. Heavenly Father, Lord, itinataas ko muli ang aking puso't isipan at saka ang aking pasasalamat sa inyo that today ay muli privilege namin madala ang aming mga tahanan sa inyo. Right now, aking dadalhin sa inyo ang ating mga mahal na mga kapitbahay dito sa Little Baguio, O Diyos. Ang bawat pamilya ay aking dinadala sa inyo at humihingi ako ng muli ng inyong pabor, ng inyong pagkalinga, O Panginoon. Hinihiling ko unang-una sa lahat ang inyong pagbigay ng kalusugan at pangangailangan namin sa araw-araw, ang aming mga financial needs at saka physical needs, ang good health. I-render ninyo, ipagkaloob ninyo sa mga pamilyang ito ang inyo, Panginoon, protection at preservation, inyong i-render sa bawat tahanan, bawat tatay, bawat nanay sa aming lugar ng Little Baguio. At Lord, sa pagbanggit ko ng mga pangalan ng mga pamilyang ito, inoted niyo, O Diyos, at ipadala ninyo ang aming pangangailangan sa araw nito. I pray for all the families, one by one, Gipara family, Paras family, Kayanan family, Liwanag family,
Feliciano family, Abena family, Ching family, Season family, De Jesus family, Mac and May family, Pineda family, Nerison family, all of these families, Lord, kailangan namin ng inyong tulong at gabay sa araw na ito. Protektahan niyo kami sa lahat ng sakit. Kasama ang Canyo family, Gomez family, Sikat family, Towa family, Sampang family, Santos family, Masiklat family, Castro family, Mercado family, of course, Ganancial family, Balinas family, Canlas family, Tikik family, Magkalas family, Tapnyo family, Henson family, Gomez family, Amorao family, Vergara family, Gonzales family, all of these families, Lord, kailangan namin ang inyong supernatural protection and preservation. Kasama din ang Nerison, Neridon family, Estacio Baron, Galang family, Mungkal family, Manyo family, Torla family, Di Guzman family, Bernardi family, Buko family, all of these families, Lord, at maybe mayroon pa akong hindi nabanggit na kung saan residente dito sa aming lugar ng Little Baguio. Oh God, we need your preservation, lives preservation, preservation ng aming mga kabuhayan, ang aming kalakasan, physical and spiritual, yung mga senior namin sa lugar na to. O Diyos, kinikling namin sa inyo at we bring them to your feet for your preservation and protection sa araw na to. Amin ding dinudulog at sinasama ang aming buong bayan ng Concepcion, i-secure ninyo na hindi kami mahawaan at wala nang magkaroon ng insidente pa, because hinihiling namin na magiging matiwasay ang aming pamumuhay, maging normal ang aming pamumuhay, dahil wala kaming pinapangambahang panganib dahil nandyan ang inyong proteksyon, Panginoon. Dalangin namin ang aming mga government official, LGUs dito, sa lokal ang aming butihing Mayor Andy Lacson, Vice Mayor Joy Baloy, ang lahat ng mga sangguniang bayan, ang lahat ng mga baryo kapitan sa lahat po ng barangay, ang lahat ng mga councilors, ang lahat ng mga kapulisan, ang lahat po ng mga nagtatrabaho sa munisipyo, sa bayan, ang lahat po ng mga nagtatrabaho sa aming mga barangay halls. Ingatan po ninyo at bigyan ng kalusugan ng bawat isa, that as they perform their work today, all of us are secured. Tulungan nyo ang aming mga kapulisan, ang aming mga kasundaluhan, ang aming mga doctors, na continually, Panginoon, magiging mapagmatsyag, magiging maingat. And of course, yung iyong protection nasa aming lahat. Patuloy i-secure ninyo ang aming probinsya, province of Tarlac, sama ng aming gobernador at ang aming mga nagtatrabaho sa kabisera. Continually, O Diyos, we pray na sila ay inyong bigyan ng wisdom and understanding as they do their work. As the businesses are open today, Panginoon, tulungan niyo po na yung mga business people will continually recover their businesses. Those who are employed will continually work and have their employment. Ang mga nawala ng trabaho, hinihiling namin, O Diyos, na pagkaluban ninyo, kahit na sa mga bahay lang, online businesses, para po makabawi. Because we are still facing this pandemic, O God, at hindi po ito naaalis pa. O Diyos, naway makadiscover na ang aming bansa ng sarili naming vaccine, ng aming bakuna para po
matulungan ang lahat. O Diyos, bagkos ganyan ay wala pa, magtitiwala kami sa inyo, sa inyong mapagpalang kamay, sa inyong mapagprotektang kamay, na still ang mga buhay namin at ang mga tahanan namin ay secured dahil kayo ang Diyos na patuloy na kumikilos at nagko-cover sa aming mga buhay. We entrust everything into your hand. At muli ang aming lugar, inyong pangunahan. Pagpalain kami sa araw na ito, sa anumang trabaho namin sa bahay, sa paligid. Iniklaim namin ng inyong patnubay ay laging sa amin lahat. Suma sa amin. Dahil inyong sinabi, Lo, I am with you always. Salamat po Diyos sa assurance na ito. At yan po ay aming pinaparating sa inyong panalangin ito. At asahan namin na ito'y patuloy niyong bigyan ng katugunan sa buong araw nito. For this all I pray in Jesus' name. Amen and amen.